The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Good morning, Pastor Jeff. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Ang ating uniforme, ikulong, mandarambong. Yeah. White naman ang suot ni Pastor Jeff. Pastor, pala si Brad Jeff. meron Okay. nga. Pastor Jeff, saan ka sa linggo? Ikaw ba'y sa Luneta or sa EDSA? Alam mo, meron lang akong church anniversary commitment. Magpipreach ako sa isang church sa San Mateo sa umaga. Rizal. So, tinan ko sa hapon. Yan. Yan. Sa hapon. EDSA siya kasi hapon si Pastor. Pero ito, nahanap ko na. Mabilis lang, Pastor, bago ang iyong magandang balita. Sure. Yun daw mga magbibisikleta mula Quezon City hanggang Luneta. Ang assembly time ay alas 6 po ng umaga dyan sa Quezon City Hall. Tapos ang simula ng padjak from QC to Luneta ay 6:30 ng umaga. So ayan po, ang tawag nila dito ay #contractour. Tayo po ito tour from QC to Manila para maghanap ng mga ghost projects. Pastor Jeff, the floor is yours. Well, saktong-sakto to, Cha. No? Birthday ngayon ng aking worship leader na si Rylan Galang. Thank you, Trina at Junjun, sa pagpapalaki ng isang masigasig na bata, si Rylan Galang. Maganda tong topic ko ngayon dahil relevant po ito dahil tayo'y nagdadasal na ikabubuti ng ating bayan. May maganda pong verse sa Bible na isang pamantayan. Paano ba hinihil ng Diyos ang isang bansa? Sabi sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Alam niyo po mga kapatid, tuwing meron po tayo nararanasan ng mga bagyo, matinding sakuna sa bansa, pandemic, eleksyon, o katulad ngayon, may matinding mga korupsyon, lagi nating nakita sa Facebook, pray for the Philippines, pray for the Philippines. Okay naman po yan. We long for national healing, less corruption, less poverty, peace in our communities. Pero ito po yung tension. We often want healing without humility. Gusto natin ng blessing without repentance. Gusto po natin ng revival without obedience. Gusto ko lang pong i-balance lang po. Sabi po sa konteksto na to, if my people who are called by my name. Ito pong original na context na to ay para sa mga Israelita, pero tayo po ngayon, ang tinawag ng Diyos, yung mga naniniwala sa Diyos. Kung ikaw po'y taong naniniwala sa Diyos, para sa iyo to. If my people who are called by my name, ano po dapat gawin bago mag-pray? Will humble themselves. Before we even go out and pray, are we humbling ourselves? Kasi po, pride leads to sin. Kung tayo rin po minsan, okay, may mga tingin natin kasalanan, hindi lang siguro kanya kalalaking grand scale, pero isipin po natin, yung kaibigan ko, meron pong delivery ng mga fuel. May mga tao siya, mga kargador niya at mga pahinante, nagpapaihi. Okay, pag yung truck nila, hihinto, kukuha ng ilang galon, magnanakaw. So parang tingnan natin, kasi minsan tayo rin sa maliliit na pamamaraan, hindi lang siguro bilyon-bilyon, pero tayo po, if we will humble ourselves, humility is the first step towards reconciliation with God. Tignan niyo po will humble themselves and then pray and seek my face. Hindi po sinabing if my people will pray. Ang sabi po ni God, if my people will humble themselves and pray and seek my face. Pag sinabi po seek my face, ibig sabihin po, talagang Lord, ikaw lamang ang aming lalapitan at ikaw lamang aming yayakapin. Katulad kanina, ang ganda ng interview natin, Brad Ted, kasama sa programa po sa Rally sa 21, is really praying to God for healing. So siguro po, before praying, tayo po ng mga aten, let's humble ourselves and pray. At tabi po rito, and will turn from their wicked ways. Tayo po mismo, yung repentance is not a lip service, it requires action. Then, sabi, doon pa lang po yung inaasam-asam natin. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. God's promise to forgiveness and restoration comes when we humble ourselves, when we pray, and then seek His face. Kaya po, again, hindi naman po ako banal. Lahat po tayo nagkakasala. Lahat po tayo kailangan ng grasya ng Diyos everyday. Yung corruption po and poverty ng bansa natin, kailangan po natin ng revival dito sa church na magdadala po ng revival sa buong bansa. Pero kailangan po niyang personal renewal muna bago yung revival ng bansa. Tayo po muna mismo magkaroon ng humility and then pray.
Kaya again po, tanong ko lang, anong area ng buhay mo ngayon na kailangan mo iluhod sa Diyos? Kailangan mo isurrender sa Kanya at sabihin mo, Lord, before mo i-heal yung land ko, ako muna, Lord. Yung pag-uwi ko ng mga coupon band dito sa office, pag wala yung boss, nagfe-Facebook ako ng 4 na oras, hindi ako nagtatrabaho ng matino. Tayo muna po mismo, let's humble ourselves in our own little way and then pray to God. And I believe the Lord will heal our land. Again, ulitin ko lang po yung verse, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Tayo manalangin, Panginoon. Yung bansa po namin, Lord, paulit-ulit na lang. Nagkaroon na kami ng mga major revolution, Lord, nung unang panahon na nawala ang mga diktador and all. Pero Lord, pag titingnan namin, bakit ganun? Parang paulit-ulit lang yung mga sitwasyon namin. Mayaman ang bansa namin, pero again, Lord, nasa kakamay ng ilan ng mga korap ang aming kayamanan. So Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga maliliit na pamamaraan, Lord. Minsan kami din, may mga ginagawa kaming korupsyon, maaaring hindi ganun kalaking scale. Pero Lord, kami po mismo, kung magdadasal kami sa linggo, kami po mismo ayusin mo muna yung mga puso namin na hindi kami darating doon at makikibaka doon with self-righteousness. Kami po mismo sa maliliit na partisipasyon namin, Lord, we will pray, we will humble ourselves, we will come to you in prayer, in humility, Lord God, in repentance, asking for revival sa bansa namin. Lord, ipuin niyo po, Panginoon, ang aming mga liderato sa bansa, ang mga tinalaga ng aming presidente na mag-imbestiga, ang Kamara at ang Senado. Lord, bigyan niyo po sila ng justice and righteousness sa maging pundasyon ng kanilang pag-iimbestiga. Maraming salamat, Lord. Hindi kami sumusuko sa bansa namin dahil alam namin, Lord, na tinagurian kaming the only Christian nation in Asia and yet pinakakorap. Lord, dinadalangin namin, baguhin niyo po ang aming bansa. Baguhin niyo po ang aming mga liderato, mga puso nila at matuon lamang sa iyo. Ang atin, Lord, sa linggo, patnubayan niyo po, ingatan niyo po, magandang panahon ang aming dalangin at nawa ma-accomplish, Lord, in a peaceful way ang mga dapat ma-accomplish sa Sunday. Pukawin mo ang puso ng bawat mamamayang Pilipino, Lord God, na magkaroon ng righteousness and justice ang maging pundasyon at ito'y nasa iyo lamang ang kaharian. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, Amen. thank you. Salamat na marami sa araw na ito. Sa pakikinig po namin ng magandang aral mula kay Brad Jeff. Keep him safe and protected always. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Brad. At this point, we'd like to call on Madam Idol Chair. Lord para maging apat tayo. Oo. Oo. At kasi si Idol Lord rin ngayon ay Naka-t-shirt naka-t-shirt na ba? ng Ay, wow. Iboto ang Mandarambong. Hindi! Ikulong! Ay, Walang sorry. iboto Sorry. dito. Ikaw naman eh. Wala tayong... Sorry po. ang ganda. Dito na. Halika dito. Tayo Idol. ay magpa-picture tatlo Ayan, mamaya. Napakaganda ng apat na t-shirt. tayo ngayon. From Tita Dina Yun, Aquino. Thank you, salamat Tita ng marami. Dina. Meron din yata ang special yan na na tawag doon yung sa ulo. Yung, Yeah, wow. Oh, Meron din yes. cap. Meron din siyang face mask. Oo. Naalala mo pa ba kung paano ulit yung tinuro sa atin ni Halika dito, Kuya? Idol. Sa ikulong ang Mandarambong, naalala mo? Paano? Ano yung kulong kanina? hindi ko Yung na. signage? Oo. Kulong okay. Mandarambong. Halika dito. kulong. Halika dito. Tama na, kulong. Ayun pala, meron pala mikropono dito si Idol Lord. Ayun, si Idol Lord. Bigyan mo ng Kulong. mikropono, Ron. Paano ulit yan? Naalala niyo? Kulong, Mandarambong. Ihalal mga hangal. Wag ganon. Ay, yung sign Iba naman language. yan Kulong. Hindi. Ito naalala ko, kulong. Ang sign language ganito. Iba yan! Kurakot, mategi yan. Oo. Okay. Oo. Kulong, Mandarambong. Mikropono ni diyan. Pa-up lang po. Ibitay May mikropono dito. Ibitay maganda rin 'yun ha. Ibitay Ginamit Manlulustay. kanina. Okay. So, maraming Ayan ayan na. lahat kami Ihalal pa ang mga hangal. Ihalal pa ang mga hangal. Wag naman. Wag ganon. Oy, once again ulitin ko lang po. Sa Luneta po alas 9, EDSA People Power Monument alas 2 ng hapon. Saan man po ang punta ninyo ang mahalaga. Kung kayo po'y physically able, sa mga bagets, millennials, hindi masyadong bagets, this is our moment para po tayo magsama-sama at ihayag ang atin pong damdamin. Labanan ng korupsyon. Managot lahat ng kurakot. Huwag kayong mag-alala sa mga senior. Wala siyang mic.
Pahiramin mo nga siya, baby. Ayaw yan. Oo, ayaw niya. Huwag mag-alala mga senior, may portalet daw doon. Meron nga, yun ang tanong agad ni Manong Ted. Just in case, magdala kayo ng, ano yung pinopromote mo lagi, Cha? Ano yun? Grand adult diaper. Or twins lampain. Tama. Tapos pag may umepal na politiko doon, yung diaper, ibato nyo sa stage. Oo. So, paano mga kapatid? Kita-kits sa linggo, ha? Brad, salamat na marami. Thank you so much, Pastor Jeff. Thank Ingat you. po. Mabuhay Maraming ka. salamat. Maraming salamat. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Bye, Serving Lord! the people. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!